Mapagpalang umaga, everyone. Kumusta po kayo sa Palang umaga umaga, ito? everyone. Ba't di ako Pagpalang umaga po sa ating inilawan pa yun? Hallelujah. Lumilim tuloy. Alin? Hindi ko kasi- makita. Kasi na-off po kasi. Sige po. Bilang. Ayan o. Yun ang pinakamaganda talaga. Wala. Wala talaga ang ano oh. Wow, blooming. Hindi ko makita, kadilim. Ano yung ilaw? Naririnig na tayo mga kapatid. Oo. Huwag mo kayong laging reklamo diyan. Sige na, mag-upo Sorry ko po. yun. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hindi tayo makikita si Lord sa kalulhatian ng Panginoon. Sige po, tayo magpuri sa Lord. Ito yung ipapaliwanag niyo ba? Eh, basahin lang. Yes, Jesus. Tayo magpuri at magpasalamat sa Lord sa umaga. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Yes, Lord God. Hallelujah. Purihin ka po namin Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Yes, Lord, Panginoon. Sa umaga nito, pupurihin ka po namin. Hindi kami magsasawa. Hindi kami maghilawa na purihin ka, Lord. Itataas, walhatiin, Lord. Panginoon, samahan mo po kami sa bawat isa sa amin ngayon. Open mo yung mga spiritual eyes, spiritual ears namin para makarinig kami ng mga panibagong mga salita po, Panginoon. Thank you, Lord. Hindi kami magsasawa na purihin ka, lalatihin ka, ipapahayag ka sa bawat isa sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Laging aawitin pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus, purihin ka.
oras na ito. Purihin ka po namin. Patuloy ka po namin sa sambahin. Itataas, Lord. Purihin, Lord. Hallelujah. Luwalhatiin, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Lord. Na-acknowledge namin yung presensya mo sa kalagitnaan namin po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa buhay natin Junmin, Nanay Mina, sa buhay ko, sa buhay ng mga nakapanood din po ngayon. Father God, sa mga pamilya na naka-represent dito, Lord, sa kabilang screen, Father God, salamat sa blessings upon blessings. Yung araw na ito, ready na po kami na mamulay-bulay sa salita mo, mangusap ka. Lord, may kapahayagan ka, Panginoon, sa bawat puso po namin. Kung may kapahayagan, may revelation ka po, Panginoon, may pagbabago, may transformation sa aming mga buhay. At kami po, gamitin po para sa misyon, sa kaharian mo, Panginoon. Kaya, Lord, kailangan po, Panginoon, ikaw po yung mangusap, kami po yung mga mouthpiece lang, wala kami may taas dito, hindi ang aming mga sariling pangalan ng may taas, kundi ikaw lang po, Panginoon. Sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord, kami nagtitiwala na ng palataya, Panginoon. Holy Spirit, have your way sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Salamat, our Abba Father, sa dakila mong pag-ibig sa amin. At Lord, thank you lahat ng rangal, pagpupuri, pagpasalamat, pagluwalhati ay sa iyo namin ibinabalik, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Blessed morning din po, Ate Lita de la Paz. Sabi niya, good morning, heart, heart, heart. Amen. Blessed morning po, sabi niya, everyone. Heart, 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 no? Good morning din po, Ate Lita. Ano yung blessed morning? Ate Pastora Cherry Gabino, blessed morning. Ate Lorna Mijares, blessed morning. No, amen. Good morning. Salamat po. Salamat sa mga nandiyan po at sa mga kay Ate Liz Salcida, kay Ate Karen Kagahastian. Blessed morning, Ate Jessica, no, Ate Celsi, Jessica Dayanila San Juan. Blessed morning po. Blessed morning din po. Taka Ate Celsi, Ate Chingfong, ano po. So, sa lahat pa pong darating, no, sa kay Ate Olive de la Paz, din po siya, kay Ma'am Carol Parulan, no. So, salamat po. At kay Ate Jackie, no, Jackie Bagabaldo, Pietron Bagabaldo, no, salamat po, no. Ngayong araw na ito, tayo po. Let's give good break po tayo ng good morning. Blessed sa ating morning mga- po sa lahat-lahat. Good morning sa inyong lahat. So, ngayon At po, ingatan tayo ni Lord. Amen. Salamat po, no. Iniingatan tayo sa kabila ng mga sa panahon. Minsan ang panahon ay sumasama, minsan din po ang ating mga buhay, mayroong mga pagsubok, pero nandito pa din tayo. Iniingatan tayo. Katulad ng ulap nung panahon sa mga Israelita, ang ginagamit sa protection sa kanila, no, sa presensya ng Panginoon, yung ulap at yung haliging apoy. Sa gabi, yung haliging apoy makikita sa pinakataas na makikita ang lahat, no? At saka yung ulap na tuwin pong ito'y bumababa sa tabernakulo, hindi sila aalis. Saka na lang sila lalakad o maglalakbay uli pag ito po ay tumataas, yung ulap, no? So, tayo po ba ay nagdepende po sa timing ng Lord? Kasi minsan sa ating sariling timing, sa ating sariling plano, pero may plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At gusto natin na magdepende po tayo. Dependent po tayo. Katulad ng isang mga bata, dependent po sa mga magulang, sa ama't inang. At tayo din po, sa ating mga decision po, dependent din po tayo sa Lord. No? So, kung ang Panginoon, sa mga Israelita, sa panahon ng mga Israelita, ganun na po yung katangian ng Diyos, hanggang ngayon hindi po siya nagbabago. Ang tao lang po ang babago. Ang tao lang po ang nagbabago yung mga lahat ng ginagamit sa bawat panahon. No? Noon, mga Israelita, si Moises. Ngayon po, sa panibagong panahon, tayo po yun. Amen? So, ready na ba tayo mapagamit? No? Blessed morning din po. No? Mapagpalang umaga din po, Ate Tina. No? Ihipanganiban. Hallelujah. At Sir Raul, Kawiran, Brother Raul, good morning din po. Amen. Sabi natin kita, amen. No? Salamat po. Salamat po sa lahat. No, nasa Leviticus na po tayo. Levitico, no, sabi sa Tagalog, Levitico, no? So, natapos na po tayo sa Exodo. At natapos din yung pagkahapon, natapos din yung paggawa ng tabernakulo at binabasbasan po sila, no, ng Panginoon. Binabasbasan po sila sa kanang leader na si Moises, no? At saka andoon po, patuloy po yung paglalakbay, hindi pa po natapos. Kahapon po 2
2 years, unang araw sa unang buwan sa pangalawang taon sa paglalakbay nila kahapon sa Exodo. So patuloy po tayo ngayon sa Levitico. Hallelujah. Patuloy po tayo na mamulay-bulay dito sa Levitico. Sabi po dito, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga tuntunin sa pagsamba at mga seremonyang panrelihiyon. Amen? Panrelihiyon na seremonya sa Israel noon. So noon, ito po ay isang history na noon ganito po sila magsamba. Panrelihiyon. So ngayon hindi na po na tayo panrelihiyon sa mga niligtas na ng Panginoon, sa mga pinanganak muli sa espiritu. Hindi po tayo pinanganak physically but sa spiritual. Sa pakipagrelasyon natin sa Panginoong Hesus ngayon, hindi na po tayo namuhay sa relihiyon, kundi sa paghahari ng Diyos sa buhay, sa puso po natin. Hindi na po relihiyon. No? Ngayon, dito, malalaman natin paano sila kumilos panrelihiyon sa Israel noon at tuntunin ng mga pari sa pagsasagawa nito. Ang pangunahing paksa ng aklat ay ang kabanalan ng Diyos at kung paano nararapat mananahan at mamuhay ang kanyang bayan para manatili ang kanilang kaugnayan sa banal na Diyos ng Israel. No, so yun po yung panimula dito, panimula. So matagpuan sa Leviticus chapter 19 verse 18, matagpuan ang pinakakilalang pangungusap sa aklat na ito na tinawag ni Jesus na pangalawang mahalagang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito po matagpuan sa Levitico chapter 19 verse 18. Madadaanan natin to tuwing tayo po namulay-bulay, malayo pa po. So ay pasimula lang po ito. Ang nilalaman po dito sa aklat ng Leviticus, no, sabi po ito, mga tuntunin tungkol sa chapter 1, no, sa chapter 1 hanggang 7, no, dito po makikita mga tuntunin sa pagkakaloob sa paghahandog at ang pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang mga pari at mga tuntunin sa paglilinis at ang araw ng pagsisisi, mga tuntunin sa kabanalan ng pamumuhay at sa pananambahan. So ito po sa Leviticus is kung malalaman natin may temporary, may permanent tayo na talagang sinusunod. No, ngayon po dito temporary po ito lahat pero kailangan nating madaanan, alamin kung ano ang katangian ng Diyos, kung ano po yung mga pagsamba nila noon at paano natin ito mai-apply sa bagong panahon. Kaya kailangan din nating madaanan kasi ito po part din po sa pananambahan, no? So part na minsan ang iba hindi na natin pinapractice, yung iba po ang katangian ng Diyos ay walang pagbabago. Dito natin makilala lalo pa ang Diyos sa ating pamulay-bulay. Sige po, nanay, atin pong basahin yung chapter 1. No? So, itong chapter 1 ay hanggang 17 lang po ba? Ano po? 17. Opo, sige po. So, busin mo na lang lahat sa pagbasa. Yes. Sige. Kaya si nanay na lahat daw magbasa 1 to 17. Yes, Lord. Yes, Lord. Gagamitin niyo po ako, Lord. Ito po ay inyong salita. Mababasa ko po ito ng ayon sa inyong kalooban. May kapahayagan, may damdamin. Yes, Lord. Gagamitin niyo po ako. Salamat po, Lord. Ang akin pong mata, bibigyan niyo po ng kalinawan para ito'y mabasa ko ng mahinusay. Salamat po, Lord. Salamat po. Katulad nga po ng kasasabi lang ni Pastora, tayo po ngayon ay pumapasok sa aklat ng Levitico at tayo po ay nasa sa una. At ang unang paksa po nito, kautusan tungkol sa mga handog na sinusunog. 1. Tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya, 2. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat nilang ihandog ay baka, tupa o kambing. 3.
kung baka ang kanyang handog Basta rin niya. na susunugin, kailangang ito'y lalaki at walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at ito'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. 5. Pagkatapos, papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos ng mga pari mula sa angkan ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng toldang tipanan. 6. Babalatan niya ang hayop sa kakatayin. 7. Ang mga pari na may maglalagay ng baga sa altar at iaayos sa ibabaw nito ang kahoy na panggatong. 8. Ihahanay nila ng maayos sa ibabaw ng apoy ang mga pira-pirasong karne kasama ang ulo at taba. 9. Ngunit dapat muna nilang hugasan ang lamang loob at ang paa bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng ito'y sama-samang susunugin bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. 10. Kung tupa o kambing ang ihahandog, kailangang ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Amen. 11. Papatayin ito ng Naghahandog. Papatayin ito ng naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng altar at ang dugo'y ibubuhos ng mga pari sa paligid ng altar. 12. Kakatayin nila ito at ihahanay ng pari sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga pira-piraso ng karne kasama ang ulo at taba. Then 13. Ang lamang loob at mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Pagkatapos, ang lahat ng pagkatapos ang lahat ng susunugin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. 14. Kung ibon ang handog na susunugin, ang dadalhin niya'y bato-bato o kalapati. 15. Ibibigay niya ito sa pari upang dalhin sa altar. Pipilipiti ng pari ang leeg ng ibon at ang dugo'y patutuluin sa paligid ng altar. 16. Aalisin niya ang balahibot, bituka ng ibon at ihahagis sa tapunan ng abo sa gawing silangan ng altar. 17. Bibiyakin niya ang katawan nito, ngunit hindi paghihiwalayin. Pagkatapos, susunugin niya ito sa altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabagong samyo sa akin. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Blessed morning din po.
Ate Jackie, Kachon Bagabaldo is watching. Sabi niya, blessed morning po, Pastora Bergie, and sa lahat, good morning din po, Ate Jackie. Blessed morning. Ate Tess Rubinyol is watching, mapagpalang umaga. Sabi po ni Ate Tess, no, sa atin daw po lahat, mapagpalang umaga. Mapagpalang umaga din po, Ate Tess Rubinyol, Ate Celsi, sabi niya, blessed morning. So, sa lahat po, nandiyan pa din, no, nandiyan pa din ng mga sila Ate Lita, no, sila Ate no, si Ate Jessica nandiyan pa din, no, at sa lahat pong na nakapanood pa dito ngayon, no, hindi naman namin na isa-isa yung mention yung pangalan nyo, pero nandiyan po kayo, watch replay or live. Ngayon po ay atin po tong pag-aralan, no po, pag-aralan kung ano po yung katangian ng Diyos noon. No, so ito po yung sinasabi dito na ito'y paghahandog nila noon sa kasalanan, no, sa kasalanan at paano po to mga proseso, no? Grabe po mga proseso dito. Sabi nga, tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa tuldang tipanan ay sinabi sa kanya, sabihin mo ito sa mga Israelita. So hindi lang po si Moises, hindi po to batas ni Moises kung ating tutuusin ngayon, hindi lang po to batas ni Moises kasi ito po'y binababa ng Diyos sa kanya, no? So sabi nga po, sabihin mo ito sa mga Israelita. Kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing. Yun po yung ihandog nila noon. No, kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangan ito'y lalaki at wala kapintasan. Walang kapintasan, dadalhin niya ito. No, walang kapintasan, yun po yung requirements, no? Walang kapintasan, dadalhin niya ito sa pintuan ng tuldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at itatanggapin bilang pantubo sa kanyang kasalanan. Ipapatong sa ulo ng hayop na inahandog, tapos ito tatanggapin bilang handog sa kasalanan. Ayun po no yung sinasabi na talagang ganito po yung paghandog para sa kasalanan. So, ngayon, sabi niya po dito ay ipapatong pagkatapos papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos sa mga paring mula sa angkan ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng tuldang tipanan. Angkan ni Aaron, itong mga Levita. Kaya nga ang tawag dito sa ating box na ito ay Levitico. From the word sa mga Levites, no? So mga pari, ito po yun, no, ang ating bulay-bulayin ngayon. Sabi po nga dito ang Leviticus Kabanata 1 ay nagtuturo tungkol sa handog na sinunog, no, burnt offering, no, para sa mga Christian o sa mga pinagharian ng Diyos, sa ating mga Christian na tinanggap na natin si Jesus ngayon bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Ang lumang tipan na ito ay isang anino o larawan, foreshadowing po ito, no. Sabi niya, ipinapakita nito na ang kasalanan ay nagkakahalaga ng buhay. Kaya 'di ba, ipapatong sa isang tao na makasalanan, no, ipapatong yung inaalay niya doon sa hayop, no? Ng ipapatong, tapos ito po ay tatanggapin ng Diyos. Yung walang kapinsanan po kasi ito po handog para sa kasalanan, no? Nagkakahalaga po ng buhay. Ang ating mga kasalanan ay buhay po yung kapalit nito, ang halaga nito sa harapan ng Panginoon. Yung mga hayop, 'di ba, may buhay din po ang mga hayop, tapos papatayin, tapos yung dugo ay ihahandog din po, no? Dito sa pinakauna nating mabasa, no, nga sabi dito, kung baka ang kanyang handog sunugin, kailangan ito'y lalaki at walang kapintasan. No, mayroong requirements, walang kapintasan. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng tuldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop. No, ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay. At ito'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Amen. Nalinaw po, no, pantubos sa kanyang kasalanan, no, sa time po to ng mga Israelita. Ito ba'y permanent o temporary? Temporary. Temporary, kasi hindi na po ginagawa sa ngayon. Kasi Yes. tayo po ay
may isang nagtubos na po sa atin ng alay ng buhay. Kaya ito'y maunawaan natin, Lord, napaka-bless pala namin kasi hindi na namin ito ginagawa. Amen? So, yung mananampalataya noon, ang kanilang Diyos ay katulad din po ng Diyos natin, itong sa Israelita. Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, at Diyos din po natin ngayon. Diyos sa tatlong persona, sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo. So pareho lang po tayo ng Diyos na sinasamba. Kung gaano po ka-stricto ang Diyos noon, ganoon din po ngayon. Wala namang pagbabago. Ang kaibahan lang, tayo po ay sa biyaya kasi tinubos po tayo ni Jesus. Amen? Hallelujah! Temporary lang po. Amen. Tama po ate, no? Temporary lang po. Noon po 'yon, nung hindi pa na tinubos ni Jesus ang ating mga kasalanan. Ano po? So talagang napaka-importante sa atin na malaman po ito. Kasi nga po, ay bagong tipan na po tayo. Hindi natin alam kung paano sila nagnanampalataya noon, anong mga ginagawa nila para sila mapatawad. So, no, ito po yung talagang kailangan din po nating pag-aralan o kilalanin ang Diyos sa katangian niya, no? So, na gusto niya walang kapintasan. Ang sabi ng Lord, no, napapatayin ang, sabi nga po dito, itinuturo nito na ang isang makasalaanang tao ay kailangang mag-alay ng hayop na walang kapintasan. Ano? Napapatayin ang dugo at iwiwisikan sa altar at sunugin upang makalapit at humingi ng kapatawaran sa banal na Diyos. So itong konteksto na ito para sa mga pinagharian na ng Diyos, para sa atin na nananahan na po ang Panginoon, tinanggap na po natin si Jesus, mga tinubos na po tayo, para sa atin ang ating mga, para sa ngayon, ang lumang tipan tulad ng Levitico ay hindi na sinunod ng literal. Yes, temporary lang po, no? Hindi na mag-aalay na mga literal na hayop. Hindi na po temporary. No, temporary lang sa panahon ng mga Israelita 'yon, no? Ngunit ito ay may malalim na espiritual na kahulugan na nagtuturo tungkol kay Hesukristo, no? Amen. So, Amen. narito ang paliwanag batay sa pananampalataya sa mga pinanganak na muli sa Espiritu, mga Christian, sa atin pong lahat, no? Ito yung paniwanag. Pagtuturo kay Kristo, shadow of Christ, no? Ito po, no, ang bawat detalye sa Levitico kabanata 1 ay lumalarawan kay Hesukristo na siyang kordero ng Diyos. Kung paanong ang hayop ay dapat walang kapintasan, si Jesus ay namuhay ng walang kapintasan. Di ba? Tao siya, 100% tao, pero siya lang ang tao na hindi nagkakasala. No, nagpakatawang tao si Jesus kasi Diyos po siya. Pero nagkatawang tao siya dahil sa atin kasi tubusin ang ating mga kasalanan. Pero siya lang po ang isang namuhay na walang kapintasan. Kaya siya lang ang nakarapat na ihahandog, no? Handog, Lord. no? Isang handog, isang one time perfect sacrifice si Jesus. No, sa pagpatong ng kamay, bago katayin ang hayop, ipinapatong ng naghahandog ang kanyang kamay sa ulo nito. 'Di ba? Sa ating nabasa ngayon, ito ay sumisimbolo sa paglilipat ng kasalanan ng tao papunta sa hayop. Ayun, no? Paglilipat ng kasalanan ng tao papunta sa hayop. Kaya yung hayop, imbis na yung tao ang nagkasala, papunta yung kasalanan sa hayop at siya po yung papatay bilang burnt offering, no? Handog na. Sa bagong tipan, inilipat ang ating mga kasalanan kay Kristo. Napaka talaga kay Jesus, napaka-bless natin ang ating mga kasalanan na inilipat kay Kristo. Noong nandoon siya sa krus, napakadami palang kasalanan ang binatahan niya, pati kasalanan natin na hindi pa tayo inanganak. Inano ng Panginoon, inangkina ni Lord. No? So inilipat ang ating mga kasalanan kay Kristo nang siya ay ipako sa krus. No, ang kabayaran ng kasalanan, ang pagdanak ng dugo ng hayop ay nagpapakita na ang kasalanan ay may mabigat na kabayaran. No? So, kamatayan, sinasabi sa bagong tipan na walang kapatawaran kung walang pagbubuhos ng dugo. No? So, kaganapan sa cross, dahil sa ginawa na sakripisyo ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, hindi na natin kailangan pang mag-alay ng hayop. Si Jesus ang naging huli at perpektong handog. No? One time. Siya ang pinakahuli at perpektong handog. No? Para sa ating kaligtasan.
No, kung naunawaan po natin yung mensahe sa cross, no, dapat hindi na tayo paulit-ulit sa paggawa ng kasalanan. Bakit po? Si Jesus po ang nagbata sa ating mga kasalanan. Tapos na po, binayaran na po tayo. Kung naunawaan natin. So mga panahon na hindi pa tayo nakakaunawa at hindi pa naghahari ang Diyos sa puso natin. Ang bilis lang gumawa ng kasalanan, pero this time, no, kung tayo totoo na pinagarian na ng Diyos, ang hirap ng gumawa ng kasalanan. May mga makukonsensya ka na, yun pala, yung Holy Spirit nangusap na sa puso mo. Akala mo, ikaw lang yun, isip mo lang yun, konsensya mo lang yun, si Holy Spirit na yun, na nangusap sa atin, kasi pinagharian na po tayo ng Diyos. Ano po, pinagharian. So, aplikasyon sa araw-araw, ang bagong tipan, ang handog, at ang kalugod-lugod, na kalugod-lugod sa Diyos ay hindi na hayop, kundi ang ating mga sarili, no? Ayon sa Roma 12:1, no, tayo ay tinatawag na ialay ang ating mga katawan bilang isang ating mga buhay bilang handog na buhay na handog banal at kaaya-aya sa Diyos, no, sa Roma 12:1, no? So ngayon kailangan natin na salamat talaga kay Jesus, no? Kung tayo po ay yung mensahe sa krus dapat sa ating araw-araw, hindi na, wala na po. Yung krus po, no, yung krus po na sinabing mayroon pang nakapako doon, dapat wala nang nakapako, nabuhay na po si Lord eh. Hindi po siya nanatiling nakapako. Ano po, hindi na po siya yung cross, yes, naniniwala tayo sa cross, pero yung doong may nakapako pa, hindi na, nabuhay na magmuli sa Panginoon. Lagi ba nating pinapako siya? Nabuhay na siya. No, good morning din po Ate Chingfong, Ate Respicio Bless, ano po, Ate Lorna, amen, sabi niya. So sa ating buhay na, Ate Lita, sabi niya, amen. No, so sa ating buhay ngayon, kailangan po atin po itong bulay-bulay ng mas malalim. Ano po, dapat po sa ating buhay ngayon, hindi na lagi natin pinapako ang Panginoon. The moment po pala tayo magkasala, para pong pinapako natin uli ang Diyos. Para pong hindi natin naunawaan yung cross. Kasi one time lang, hindi naman siya babalik para maghandog pa ng buhay pa para sa atin. Hindi na siya babalik siya para kunin yung sumasampalataya sa Kanya. Amen. Para po, no, yun po yung reward na po sa mga sumasampalataya sa Kanya, sa mga pagbabalik na ng Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Po, tama po. Thank you, Jesus talaga. Kasi, tama po, Ate Lita, no? Lord, thank you. Kung naunawaan natin to, hindi na tayo mamuhay na paulit-ulit sa kasalanan. Kasi ang ating buhay ay ito po yung ating ihandog. Wala na pong iba eh. Kasi ito'y pinagbayaran na. Pinagbayaran na ng dugo ni Jesus. Matagal na, hindi pa tayo pinanganak. May nagbayad na sa atin. So sa Roma, chapter 5, verse 8, no? Kung basahin natin sa Roma, chapter 5, verse 8, no? Kung basahin natin yan sa, no? So ating po itong bulay-bulayin, ating Roma 12:1 at Roma chapter 5, verse 8, no? Ano pong sinabi diyan? Ano po? 5 verse 8. No? Sabi dito sa Roma chapter 5 verse 8. Ang sabi po, no, basahin natin sa Tagalog din po, no? Sabi dito 8:7. Sa 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. No? So hallelujah! So, kung tayo makasalanan pa na may namatay na sa atin, si Jesus. No, kaya ngayon na naunawaan natin, ano po ang pinaka-the best na offering na ngayon, hindi na burnt offering. Yung ating buhay, yung pagpupuri natin. No, sabi na, kaya nga, sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Sino po yun? Si Pablo. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba, no, ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo, sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap
na kalooban ng Diyos. Amen. So, ngayon, salamat po, no, mas naunawaan natin, temporary lang po ang ating mga binabasa ngayon. Hindi na tayo maghahandog ng hayop. Ito, atin ilalagay ang ating kamay sa ulo nila kasi meron na palang isang naghandog na po. At hinangkin na po ni Jesus ang lahat ng ating kasalanan. Amen. No, every time po para nagkasala tayo, hindi po talaga ang ating sarili ang piniparusahan. Hallelujah. Si Jesus. Ano po? So no, makita mo kung paano siya doon na naghihingalo, paano po nakagutay-gutay na yung mga katawan niya, hindi na may tsura dahil sa doon sa na parang pag ipalo yung tinik nung parang tinik na ang anong pong pangalan nun? Na talagang inihampas sa Panginoon na pagka ihampas yun, dala na po yung mga laman po noon. Grabe po ang parusa na natanggap ng Panginoon dahil lang po sa atin. Ano po, so ang pagkamatay ni Jesus doon, yun po yung napunit na yung tabing. Wala na pong holy of the holiest place. Tayo po ay direkta na pong access na makapasok sa presensya ng Diyos. No, kung naunawaan natin ito, hindi na tayo pa ulit-ulit sa kasalanan. Ano po, kung naunawaan natin ito, talagang mamuhay tayo nakalugod-lugod na sa Panginoon. Para yung mga tao na natili pa sa kasalanan at hindi pa nakukonsensya o nakukonvict ng Holy Spirit, hindi pa nila naunawaan yung mensahe sa cross. Pero tayo po, kung ngayon grabe po pala so paano po, kung ganun hanggang ngayon, ganun ang ating, kung hindi po namatay si Jesus at nag-alay na ng dugo sa cross para sa ating kasalanan. So, ang mahal nga ngayon ng baka, ang mahal na ng mga kambing, no? Tapos tayo ay magdala pa ng mga ganun so ang dumi pa na ng church kasi may mga handog na mga Mga hayop. mga hayop, mga dugo, no? Iwisik-wisik pa doon, burnt offering kasi ito yung pinakamabangong samyo. Ngayon po, ano pong pinakamabangong samyo sa Lord? Yung ating buhay. Yung ating buhay na binago, nagsisisi, binago na ng Diyos, at yung mga pagpupuri natin sa Kanya, pagsasamba na totoong pagsasamba galing sa puso. No po, so yun po yung the best na ngayon. No? Kung naunawaan, ako po ngayon ko lang po bago ko pa lang ito naunawaan talaga. Kasi yung kung hindi mo ito naunawaan, paulit-ulit ka sa kasalanan eh. Pero kung naunawaan mo, Lord, Takot na takot maulit ka ang na. kasalanan. Bakit po? Kasi nga po, mayroon na naghandog. Ano po, tayo'y binayaran na. Mahal ang bayad niya, dugo niya, buhay niya para sa atin. No, laman niya, dugo niya para sa atin, no? Salamat sa Panginoon. At sabi mga po ni Ate Celsi, thank you Jesus, bayad na ang kasalanan. Yes Lord. Oh yes, bayad na talaga. No, glory to God. At sabi po ni Ate Respicio Bless, good morning Pastora Virgit, Doktora Junmin at Nanay Mina at sa lahat. At sa lahat din po. No? Yes, good morning We will love you with the love of the Lord, no? Salamat sa Panginoon. Hallelujah and glory to God, no? Sa Atilit Salcida, mag-watch replay lang yan, no? Busy siguro sa Atilit ngayon, no? So, salamat sa Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay maraming pagtuturo sa Diyos. Sige po, Nanay. Excited na po si Nanay na i-share din po kung ano po yung nasa puso niya ngayon. Amen? Alam niyo, nasa puso ko, talagang ano pa ang dapat na hindi natin gawin para tayo ay magsikap na talagang maging magpakabuti, linisin ang ating puso. Talagang si Jesus talaga na inangkinan niya ang lahat. Kaya ang dapat natin gawin ay talagang tunay na maging magpakatotoo. Sikapin natin na talagang ang puso natin ay laging malinis. Yes, dahil yun ang gusto ni Lord. Yun ang kanyang pagmamahal sa atin. Ginawa niya na ang lahat-lahat para sa ating ikabubuti. At dahil nga sa ginawa niya, tayo ay inangkin ng Ama na kanyang mga anak. Kaya tayo ay laging magpasalamat. Dahil kung hindi kay Jesus, nasaan na kaya tayo? Kaya Jesus, maraming salamat. At lalo niyo pang palalimin, sikapin namin na talagang makilala ka. Para tunay na kami ay maging karapat-dapat sa lahat ng mga blessing na ipinagkakaloob niyo sa amin. Kaya salamat po Lord, makagawa kami ng bagay na kalugod-lugod sa inyo. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon, no? So, sabi ni Ate Lita dito na, sabi niya,
Roma 6:10, yung comment ni Ate Lita, sabi niya, for the death he died to sin once for all. No? Once for all, but the lives he lives to God. No? Sabi ni Ate Lita dito sa Roma chapter 6 verse 10. No? Basahin natin yan sa Tagalog version din po mamaya. Sige po, Roma chapter 6 verse 10. At sa 1 Peter, sabi, after Jesus also suffered for sins once for all, the righteousness for the righteousness, that He might bring us to God. Amen. Hallelujah. No, salamat sa Panginoon. No, salamat po Ate Lita na talagang mayroon pong mga key insight at yung mga key verses, no, reference verse na talagang once lang po siya. No, hindi po pala katulad no na paulit-ulit pa pong naghandog ng mga buhay na mga hayop para hindi naman na wala doon kasi pagka nagkasala na naman sila, gano'n na naman ang ginagawa nila, no po. So sa Hebrew, Minsan para sa lahat basahin mo po. ng Malakas. dahil Roma 6 verse 10. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan. Amen. At ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Amen. Yan lang po. No? Salamat sa Panginoon. Basahin din natin yung Hebrew 10, chapter 10. Chapter 10, verse 10. No? Sabi po niya dito sa English na, and by that will we have been sanctified through the offering if the body of Jesus Christ once for all. No? So, Anong Hebreo yun? Hebrew 10. chapter 10 verse 10. Yan po. Opo. Yan. So, salamat sa Panginoon. Thank you po, Ate Lita. And amen, sabi ni Ate Tess Rubinyol. So, no, hindi na po talagang paulit-ulit tayong magkasala. Kasi nga po, may nagbayad na. Dahil Ano po? sinabi Sige po. ang kalooban. Ito ang Hebreo verse 10 sa Tagalog 10. Verse Chapter 10 10. verse 10. Chapter 10 verse 10. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsang paghahandog sa kanyang sarili. At iyon ay sapat na. Amen, no? Minsan. Iyon ay sapat No, na. thank you po, no? Minsan sapat na at yun ay sapat na. Minsan lang ang paghandog. So, ibig sabihin, nakakahiya naman din sa Panginoon. Ibig sabihin, Napakabait ano? pag tayo po ay paulit-ulit sa kasalanan, binayaran na niya Kapuri-puri. Binayaran na po niya. Kung paulit, alam na natin ang kasalanan, gagawin pa po natin, anong mukhang may harap natin sa Panginoon? Ano po, so sa ngayong araw na ito, talagang hindi katulad noon na kung nagkasala sila, dala na naman sila ng hayop, lagay nila sa ulo, yung kamay na sa ulo, at ito ang, ano po pala, yung kamay po pala, pagta-transfer ng kanilang kasalanan, ng kasalanan sa mga tao doon sa hayop, at ito siya yung papatayin, kasi buhay po kaya nga kabayaran. Buhay ang kabayaran ng ating kasalanan. Oh, no? So, sa Roma 6:23, kung babasa natin yung Roma 6:23, no? Bakit po sinasabi diyan, no? Sa Roma 6:23, basahin natin yan sa Tagalog pa din, ang sabi dito, na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po, so, ibig sabihin nun, kung hindi po namatay si Jesus para sa atin, wala pong maligtas ni isa. Bakit po? Buhay po natin ang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kamatayan. Kamatayan forever. Asan po? Sa nakadagat-dagatang apoy. Ano po? Mayroong kadalawang bisis na mamatay tayo sa physical, siyempre mamatay naman talaga tayo physical. Para pagka pamatay pa tayo spiritual, pagkatapos ng buhay na ito, ang kaluluwa natin ay mahatulan pa sa kadagat-dagatang apoy.
na walang kamatayang apoy. Ano po? So, kaya thank you Jesus. Ano po? Salamat sa Panginoon talaga na naunawaan natin ang kabayaran po ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Pero salamat sa pamamagitan ni Kristo Jesus tayo'y may karoon ng buhay na walang hanggan. Kung atin po itong naunawaan, we pray na, hindi po to relihiyon. We pray na ito po'y paghahari ng Diyos sa bawat puso po natin. Kasi wala pong relihiyon ang nakapagligtas. Ang ating pong, kung tayo po ay nakipagrelasyon sa Panginoon, pinagharian na po tayo ng Diyos. Pinagharian na tayo ni Jesus ng banal na Espiritu sa puso natin. Siya na po yung namamahala sa atin ngayon. At hindi na po tayo kumilos ng basta-basta na lang sa ating kalooban. Kalooban na ng Diyos ang nasunod natin. Ano? So, sabi po ni Ate Lita, no, Hebrews 7:27, no, sabi niya dito, G has no need, no? So, has no need like those high priests to offer sacrifice daily. No? Amen. Verse, sabi niya, verse for his own sins and then for those of the people. No, since he did this once for all when he offered up himself, no? So yun po, no, he has no need, wala na po, hindi na po kailangan ang pag mga offering na ito dahil mayroon nang nagbayad. Pag naunawaan natin ito, nako, hindi na tayo mamuhay sa kasalanan. Hindi na tayo magpalublog pa sa mga kaputikan. Bakit po? Kasi naunawaan natin ang mensahe sa cross. Yun lang hindi nakakaunawa sa mensahe sa cross paulit-ulit sa kabayan. No, ay grace na ngayon, mayroon nang nagbayad. Hindi na isang bisis lang po. Tama po, Ate Lita. Thank you po, Ate Lita. Sige daw po, Ate. Hebrews. No, marami po ng mga sa Ito yung mga Hebrews reference verse po dito, no? 7:27. So sinabi ni Ate Lita. Ito sinabi niya, tatagalogin lang natin, Opo. ano? At verse 27. Hebrew. Hindi siya katulad ng ibang mga pinunong pari na kailangan pang maghandog ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan. At pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakailanman. Ito'y magpakailanman. Amen. Nang ihandog niya ang kanyang sarili. Amen. Salamat sa Panginoon. Magpakailanman. Amen. Thank you po. Ano po, salamat sa mga reference verse din po no, thank you po Ate Celsi, sabi niya amen, Ate Tess, amen, no. Salamat po sa inyo na nakipag bulay-bulay kasama namin dito na talagang ito po ay maunawaan at even po maunawaan sa mga maka-watch ito replay at sa mga silent viewer, no, maunawaan ito. No, salamat po sa Panginoon kung tayo po ay namuhay na sa kasalanan pa din, ibig sabihin hindi natin naunawaan ang mensahe sa cross ni Lord. No, ang mensahe sa cross, yung cross na wala na pong nakapako. Bakit po? Kasi niligtas na tayo ibig sabihin, nabuhay na magmuli si Jesus hindi siya laging nakapako. Ano po? So sa ating buhay ngayon, maunawaan natin, yes, may nagtitiwala o nanampalataya tayo na may cross. Kasi doon po namatay si Jesus at nabuhay na magmuli. Doon po binatan niya ang ating kasalanan. Pero sa ating buhay ngayon, kung atin pong unawain itong palaliman, dapat hindi na po tayo magkakasala uli. Bakit po? Kasi nakasumpungan na natin ang totoong kaligtasan. At ang kaligtasan po, isang bisis lang po pala namatay si Jesus at hindi na po siya mamatay uli. No po, isang bisis at noon, sabi nga po no, dito sa ating binabasa na ang pari naghahandog para sa kanyang kasalanan noon at sa kasalanan ng mga tao. Pero si Jesus, wala siyang kasalanan. Binatan niya kasi ang talagang sabi, mga hayop na kailangan yung walang kapintasan Walang kapintasan. So, sino lang ang walang kapintasan sa lahat? No, nagkatawang tao siya pero hindi siya nagkakasala ni minsan. Siya lang po yung walang kapintasan na siya lang po yung karapat-dapat na maghandog para sa lahat.
Ano po, yun pa lang nakabayubay siya doon. Ang rumi-rumi na ng tingin ng Abba Father sa kanya, ng Ama. Dahil sa ating mga kasalanan. No, ganun po tayo kamahal ng ating Panginoon. No, ganun po tayo kamahal na yung ating mga kasalanan pala ay binata na doon. Lahat inangkinan niya. Ganun siya nagmahal sa atin. Yung unconditional love niya. Yung sa John 3:16, yung Ama, nasakit din na yung loob ng Ama. Bakit po? Yung kanyang kaisa-isang anak. No, tayo nga kung mayroon tayong 10 anak, hindi na mga natin ibigay yung isa. Ang ating Ama, or Abba Father, binigay niya yung kaisa-isang anak niya, si Jesus. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa ating kasalanan, hindi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kabayaran ay kamatayan. Pero dahil ito po ay binayaran na ngayon po, magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Kung naunawaan natin yung John 3:16, at dahil doon, mananahan na po yung presence ni Lord, yung Holy Spirit. Hindi na siya nananahan doon sa tabernakulo lang, hindi siya nananahan sa gusali lang, nananahan na po sa bawat buhay po natin, sa puso natin. Amen. Yung banal na espiritu na iniwan ng Diyos. Yes. No, it's better sabi na mas maganda kung aalis ako kasi ito po ipipagkaloob ang Holy Spirit at Yes. nandito na po siya. The Amen. best teacher po natin is the Holy Spirit. Yung Amen. presensya niya Amen. ay mararanasan natin. Bakit po? Dugo ng Diyos, dugo ni Jesus ang binayad para maranasan lang natin yung presence ni Lord na hindi na nakatagpuin pa doon sa may tabernakulo, sa tuldang tipanan, sa tuldang sambahan. So no, napakalinaw. Kung maunawaan natin to, tayo po ay mamuhay na po nakalugod-lugod sa mundong ito na habang may buhay pa po tayo, gamitin natin ang buhay na ito para ma-reach out yung mga tao na hindi pa naunawaan ito. Para ma-reach out yung mga tao, para pagharian din po sila ng Panginoon, ipatanggap nila, ipakilala sa kanila si Jesus. At doon makilala na nila si Jesus, magkaroon sila ng relationship sa Panginoon, katulad natin, at paghaharian na po tayo ng Diyos. Paghaharian din po sila katulad natin, no? Kingdom of God. Hindi po tayo dito nagpe-preach ng relihiyon, kundi kasi dito panrelihiyon ito. Dito sa time ng Israelita, panrelihiyon na paraan, mga ritual. Pero ngayon, ito po yung paghahari na ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa na nandito po ngayon. Thank you po, and we pray na naunawaan natin ito. Naunawaan natin ito. No, napakalaki po parang role nung time na si Jesus ay bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao. Instead na doon siya ipanganak sa mga magandang mga hotel, no, doon siya ipanganak, no, pero hindi, walang tumanggap. Doon sila pinanganak sa sabsaban pa, no, di ba nanay? No, napakasimple. Kaya hindi siya hanggang ngayon, meron pang hindi naniniwala sa kanya na siya ay Diyos. Bakit daw siya Diyos? Bakit doon daw siya ipinanganak sa ganun klase? No? Napakasimple. Simpleng babae. Siya Yes. doon siya pinanganak sa doon. Sabsaban. No, simpleng din babae si Mary. No? So, talagang napakapakumbaba ng ating Diyos na ating kinikilala, ng ating Panginoon na Hari, Yes, na tagapagligtas na si Lord. Jesus. Amen. Ano po, so, kung maunawaan natin ito, mayroon tayong transformation sa buhay natin na hindi na tayo mamuhay ng kagaya pa din ng dati. May Kung revelation. may revelation po doon sa cross, kapahayagan po ang nasa sa cross, nakita natin si Jesus kung paano siya kung makita mo yun yung passion of Christ, May yung talagang paano siya pinako, May transformation. makaiyak ka makakaiyak. May mission. Amen, o, di ba? May mission. Sige po, ate. Sige po. Hallelujah. May transformation. Ikaw na din po may yung mission. magsalita ngayon. Ano po nga sa puso mo Kailangan ngayon? mag-mission. Kailangan sa pag-mission. May Pakainin ng ating kaluluwa. Hmm. Pag tayo hindi natin pinakain ng kaluluwa at nag-mission ka, naku, matatalo ng kaaway ang ating mission. Amen. Anong naunawaan mo doon sa pag-alay ng mga handog na hayop? Ganun pala. Tapos, Ganun pala ang pag-aalay ng handog. Talagang napakahirap Temporary. nung una. Dugo na yung talagang binubuhos sa mga, pati yung maliit na ibon, doon ako bilig sa maliit. Pilipitin lang yung yung liig at paduduguin. Yes. Yung maliliit na ibon. Talagang ang Panginoon ay kapuri-puri at talaga tayo ay
Talagang mahal na mahal tayo ng Panginoon dahil hindi na pinagawa sa atin yun. Buhay Ang pala ang kapalit. kailangan na lang nating napakadali. Pupurihin si Lord. Magsisi, ibigay mo lahat kung ano ang may bibigay mo sa Kanya. Ang hiling lang niya ay yung ating Tanggapin si pagsisisi, Jesus. tanggapin siya. Yes. Sa Bilang mga tagapagligtas. talagang nakakaunawa ay madaling gawin yun. At sa mga Yes. hindi nakakaunawa, ano ba yun? Mahirap, hindi alam, Pag-iisip wala na. unawain. Oo, wala silang maunawaan. At saka sa mga dilata kasi natin, maano yan eh, dapat meron tayo malakas ang ating pamigil sa mga dila na iyan. At yun naman ay yung magagandang lumalabas naman ay yun ating isa puso't isa isip. Amen. Praise At God. dito nga sa ating dito naman tayo sa Leviticus ba yan? Levitico, yun nga. Ayan, Levitico chapter 1. Siya pa rin, mga Israelita Yun pa nga rin, yun ang ating dire-diretso binubulungan ay talagang mahalin mo ang iyong kaaway na higit pa sa aking sarili. Nakalagay niya kanina, no? Ano, sa 19 pa yun, madaanan natin, 19 verse. Yung sa panimula pa ba yun? Pero ngayon, sa pinaka-context natin Nabasa kasi binabasa, kanina yan, alam sa ko. panimula, opo. O, dito sa panimula nga ay di nagkahandog ng mga ganun. Ay, tapos maglalakbay sila ng napaka. Ay, maiwan lang natin ang mga bahay natin eh. Talagang, ibig sabihin nga sa puso, paano na kaya yung bahay ko may iwan ko doon ay kung kumiba sa ating mga damdamin. At pag naiwan ay hindi panatag ang loob at laging nadoon ang mga nasa isip ang mga naiwan. Kaya kung ikaw ay makakaunawa sa Panginoon ngayon na si Kristo nga ikapurupuri, yung mga naiwan mo ay hindi mo na magiging panatag ka na at sila na ang bahala sa mga naiwan mo. Sila na talaga ang gagalaw. Basta ikaw ay sumunod lang sa kanyang mga isunuko mo ang buhay mo. Amen. At sumunod ka sa kanya, magpurit, magpasalamat sa lahat ng oras at sa lahat ng kamamupunta. Talagang napaka-sarap din sa atin ang makatulong tayo sa ating kapwa na tungkol sa Panginoon na nagbibigay ng magandang balita sa Diyos. At tayo naman ay hindi pinababayaan kahit ano. Talagang ako nga magugulat na lang eh. Sabi, hindi ko akalain ito eh. Magugulat ka na lang sa mga nangyayari na magaganda na ibinibigay ng Panginoon. At kaya tayo ay mananampalataya ng gusto at tapat na magtiwala sa Kanya. Di ba, huwag ka rin tiwala sa pero sa Diyos ay magtiwala ka. At ikaw naman ay sila na ang bahala sa iyo. At salamat naman sa Panginoon sa dami ng kalamidad na maano ngayon at dito Yes. sa ating pinag-aaralan. Tayo May isip laging din natin ligtas. ang ating sarili. Pag ako ngayon nagbabasa ng Bible, ako pala ito. Bakit ayaw mo pa baguhin? Pag nagbabasa ka, yung sarili mo ang maiikumpara mo kung paano mo baguhin ang ating sarili. Hindi po, si Lord po ang Kaya- magbabago. Kaya dito sa pagbabasa na ito, sa pagmumulay-mulay araw-araw, iba-iba. Araw-araw, iba-iba ang pakiramdam mo talaga. Amen. Diba? Glory to God. Salamat sa Paganda ng paganda, hindi ka bababa. Paganda ng paganda, pataas Amen. ng pataas. Yes, Opo. yo. Thank you Step po, by ate. step Yes, talaga. Lord. Opo. Salamat at Amen. tayo ay lahat ng mga nakikinig dito ay talaga namang pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Amen sa lahat. Amen. Lalo Hallelujah. na sa aming Thank you, mga- Jesus. mga ninang dito at ninong talaga namang sila ay kay buti-buti. Katulad ni Jesus na kay buti-buti mo, Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Si Lord ang Panginoon. buti. No, so may time pa po tayo. Gusto ko lang i-share yung Jesus agenda, no? Ito'y dala-dala din po namin. Ang sabi po, and mayroon pang comment si Ate Lita. Thank you Jesus for the blood applied. Yung kanta na ito, no? Thank you Jesus. Meron bang kanta It niya? has washed, thank you Jesus. It has washed me white. Thank you Yes, Jesus. kanta. You have saved my life, brought me from the
from the darkness into glorious light. Amen. Takanta po, no? So, salamat sa Panginoon. Thank you po, Ate Lita. Ang ganda po itong kanta na ito, For the Blood Apply. Kasi nga po, itong Leviticus, temporary. Kung hindi po namatay si Jesus hanggang ngayon, permanent na ito. Pero si Jesus po ang nagbayad, nag-alay ng Yes, amen. So akin po, Jesus, thank sabi ni you. Ate Lorna Thank you, Mijares, thank you. So ngayon po may time pa po tayo. Gusto ko po tong i-share yung Jesus agenda. No, para Yes. maunawaan natin na hindi ito about sa relihiyon ng ating mga dinadala, hindi po relihiyon, kundi paano po maghahari ang Diyos sa buhay po natin, no? Sabi dito, the most people know is the good news about Jesus. Sa CNGF, ito po yung aming pinapractice, and glory to God, hindi po ang pangalang sa CNGF may tinataas si Jesus, pero mayroon tayo talagang grupo kung saan tayo magpaturo, di ba? So, glory to God, salamat sa Panginoon, no? Sabi na, most people know is the good news about Jesus, no? Lahat. Ang una po is, He loved us, mahal tayo ng Diyos. Pangalawa po, He saved us, niligtas po tayo ng Panginoon. Sabi po nga ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. John 3:16. Ano po? So, karamihan po sa mga tao ang hindi nila alam, no, about sa good news o sa mabubuting balita para kay Jesus, patungkol kay Jesus ay He loved, no, nagmahal siya sa atin at He saved us, niligtas niya tayo to enter and experience the kingdom of God, para makapasok tayo at atin pong maranasan ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos. Yun po yung gusto ni Jesus, no? Nasabi nga po niya sa Luke chapter 4 verse 43, pwede ba nating basahin ito sa Tagalog, no? Sa Tagalog, sabi po niya dito ay sa English, sabi niya, but He said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well, for I was sent for this purpose. So siya po ay pinadala sa ganitong layunin, nga ipahayag po yung kaharian ng Diyos, no? So sa Luke chapter 4 verse 43, no, ano po ba ito po yung about ang kaibahan po sa relihiyon at sa kingdom of God. Nung sa relihiyon, ito po yung institutionalized system of religious attitudes and beliefs and practice. Ito po yung religion. Institutionalized, system of religious attitude, beliefs and practices, no, mga practice, mga beliefs, mga yung mga yun po yung ipinapractice sa relihiyon. Pero sa atin ay paghahari ng Diyos, kingdom of God. Ang kingdom of God, ito po kung may kingdom of God, may kaharian, merong hari. May naghahari. King's dominion, may naghahari, no? So, sino po yung naghahari sa atin? Sino po yung hari? Si Jesus, no? Kingship, honor, rulership. So, may ang paghahari ng Diyos, ang paghahari ng hari sa ating puso, no? So, spiritual kingdom where God rules and reigns in our lives. So, ito po yung spiritual kingdom. Yun po yung meron tayong kingdom na hindi nakikita, spiritual kingdom, at ang naghahari po ng kaharian na ito ay ang Panginoon. So, ito po yung about sa Jesus agenda. Ang una po ay the preaching of Jesus is about the kingdom. Ang kanyang pagpahayag is about the kingdom. Ano po yung sinabi? This Isaiah prophesied revelation come to life in Galilee. The moment Jesus started preaching, He picked up where John left off. Change your life. God's kingdom is here. Matthew 4:17, no? So, ano po ang baguhin natin? Yung buhay natin. Nandito na po ang kaharian ng Diyos. So, ang unang pinipreach po niya is about sa kaharian. Hindi siya nagpipreach ng religion. So, asan po mabasa? Matthew 4:17.
Ano po? So gusto ko lang i-share ito para po maunawaan natin na hindi sa amin po ditong pag-share, hindi po ito pag sa relihiyon, kundi about sa paghahari din po ng Panginoon sa bawat puso po natin. No, sa preaching na sa P number 2, ang purpose niya number 2, yung agenda, P number 2, ano pong P na to ay prayer. Ang P number 2 is prayer. The prayer of Jesus is about the kingdom. No? Pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Ano pong tinuturo na P ni Jesus is the prayer of Jesus is about the kingdom, no? Sabi, pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. No, Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Prayer, the P number 2 is prayer, at ito about the kaharian pa din, paghahari pa din ng Diyos, no? The priority of Jesus is about the kingdom. Ano po yung priority? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Added to you. Na? Matthew chapter 6 verse 33. No? 6:33. Ano po yung P na yan? Priority. No? Priority. No? So, ibig sabihin, ang P number 3 is priority. Ang pinakauna ni Jesus ay ang kaharian ng Diyos. No, yung ang priority niya, sabi niya, seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things will be added to you. No? So, P number 3 na po yun. Ang ikaapat po ay parables. The parables of Jesus, ang apat na P, parables of Jesus, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. No? When a man found it, he hid it again. No? Sa Matthew 13:44. Amen? No? 13:44, kanya pong itinago uli, sabi niya, he hid it again. Parable. Ano po yung parable? Talinghaga, di ba po? Yung hindi mo ang nakatago yung meaning, parable. No, parable. May siya, so and then in his joy, sabi tinago niya, tapos sa kagalakan niya, binalikan niya, and in his joy went and sold all he had and bought that field. Matthew 13:44. So ang parable ni Jesus pa din is about sa kaharian ng Diyos. So ang panglima po na, kaya nga 5 P's, 5 po siya. The purpose of Jesus is about the kingdom. So kaya siya pinadala dito dahil sabi nga niya, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to the other towns as well. Sabi niya, for I was sent for this purpose. Luke chapter 4 verse 43 ESV. Luke 4:43. Si Jesus ay pinadala, ang purpose po niya ay pinadala siya para ipahayag ang kaharian sa Diyos. Ito yung purpose. Pinadala siya sa itong purpose. So, kaya po tayo ay binayaran ng dugo ni Jesus para maranasan natin na makapasok sa kaharian ng Diyos. At dito pa lang sa lupa, mararanasan na natin yung paghahari ng Diyos sa puso po natin. Kung ang tao, pinagharian na po ng Diyos, namumuhay na po siya na may kagalakan, may kapayapaan, malalaman natin yun mga tao, kung tayo po'y pinagharian ng Diyos, magliningning tayo sa mundong ito. Bakit po? Hindi na siya makikitaan na talagang nagasalubong pa yung kilay, marami pang yung iba pa yung mga sinasabi, no? Ang sinasabi lang po natin ay tungkol na po sa kaharian ng Diyos, sa ating mga pag-share, sa ating mga saan man tayo pupunta, ang puso po natin ay laging ang Panginoon. Pag saan man pa tayo pumunta, ang puso po natin laging kaluluwa. Soul. Bakit po? Lagi tayong nag-share para sa mga tao, para sila din po ay pagharian po ng Diyos. Lagi nating isi-share dito po sa atin, ang ating sinishare po lagi ay sa SLGF ay Kingdom of God, paghahari ng Diyos, no? Itong Jesus agenda, no po. So salamat sa Panginoon, and we pray kung ano man po yung paraan nyo sa pag-share,
no, kung sa ibang mga denomination, para hindi naman denomination ang ating ini-preach dito is about Jesus, about the kingdom, no. Amen. So sa ating buhay ngayon, sana naunawaan natin na ginagamit po tayo, nandito po tayo, buhay pa po tayo para mayroon pang purpose ang Panginoon. Yung mga kapitbahay natin, yung mga mahal natin sa buhay, ating sharean po about sa paghahari ng Diyos sa buhay po natin, about relationship sa Panginoon, paghahari ng Panginoon sa buhay natin. Wala na pong iba. Hindi po to about sa relihiyon. Para kung about sa relihiyon, hindi na sila makikinig. Bakit po? May relihiyon na sila eh. Paano sila makikinig? May relihiyon na sila. So, ating i-share yung paghahari ng Diyos, yung kingdom of God, paghahari ng Diyos sa bawat puso po natin. Wala na pong iba. Mararanasan po natin yung presensya ng Diyos, katulad po as makarelate po tayo dito sa mga Levites o sa mga Israelita, sa Book of Leviticus, sa Book of Exodus, makarelate po tayo na sila noon ay talagang napakahirap nila na makalapit sa presence ni Lord dahil mga marumi pa po sila. Hindi pa po sila binayaran ng dugo ni Jesus. Pero ngayon po, binabanal po tayo dahil sa dugo ni Jesus. Hindi po sa ating sariling gawa. Hindi po sa ating sariling gawa. Pero pag nalalaman natin, pag nasumpungan natin ang kingdom of God, ang paghahari ng Diyos sa puso natin, susunod na lang po yung mga mabubuting gawa. Hindi po manatili tayo hindi tayo mananatili sa mga sa pagkakasala. Bakit po? Naunawaan na po natin eh. Kaya nga po tinubos tayo, hindi na po tayo may-ari ng buhay na ito, ng ating katawan na ito. Pag mamay-ari na po ito ng Lord, kaya ipagamit po natin for Amen. God's glory. Amen. Para i-share natin po Yes, yung Lord. Jesus agenda. Yes, Ano po? Lord. Ano? Yes, Lord. May ba na magpa-pray? Maalis ang panikip. Ano yun? Lorlinda Argilies. Ano po yung may prayer request siya? Good morning. Sabi niya dito ay pa-pray po, maalis pagpanikip ng dibdib ko, sakit ng lalamunan at sipon. Maalis lahat ng sakit ko. Amen. Amen. I Sige. pray right now. Lorlinda Yes, Argilies. Sige po, tayo po ay manalangin. Sige, tulungan natin sa panalangin. Sige, sige po ate, sa pananampalataya, kung saan mang lugar ka ikaw ngayon, wala namang imposible. Dahil sabi nga po, sa pamagitan ng mga latay ng Panginoon, pinagaling na tayo. Matagal na po. Yes, Lord. So sa 2 Peter ba to? 2 Peter o 1 Peter 2:24, na sa pamagitan ng mga latay niya ay pinagaling na po tayo, no? Isaiah 53:5, no? Sa pamagitan ng mga sugat ng Panginoon, latay niya, pinagaling na po tayo. Matagal na. Kaya nga ito po ay about sa pagtubos ng ating mga kasalanan, lalo na po sa ating mga sakit at karamdaman. Yes, Lord, salamat po. Sige po, ating tulungan po sa panalangin, no? Sa mga nakapanood din po ngayon, manalangin din po tayo para kay Ate Lorlinda, o sa ating mga kamulay-bulay, sa ating mga kadebosyon. Yes, Lord, salamat po sa buhay ni Ate Lorlinda Argilies, Panginoon. Meron siyang sakit ngayon. Panginoon, paninikip sa kanyang dibdib, Panginoon, sipon, sakit sa lalamunan, ano pa mga sakit at karamdaman na meron siya ngayon, Panginoon. Nananampalataya po kami na sa pamagitan ng iyong mga latay, tapos mo na yung binayaran sa cross. We pray, we declare, Father God, Lord, ngayong araw na ito, pinagaling mo na siya, pinalaya na sa kanyang sakit at karamdaman, Panginoon. At Lord, we pray, Panginoon, na maunawaan niya yung paghahari mo sa kanyang puso po ngayon, sa kanyang buhay po ngayon. Lord, hindi po aksidente na nandito po siya. May purpose ka po sa kanya. May paraan ka po para nandito siya, Panginoon, nakakarinig. We pray, Lord, ngayong araw na ito, Lord, maunawaan niya po, Panginoon, yung paghahari mo sa kanyang buhay po, Panginoon, sa kanyang puso po, Panginoon. Ngayong araw na ito, magaling na po si Ate Lorlinda sa pamagitan ng iyong mga latay, Panginoon, at pinatawad mo na din po siya sa kasalanan, sa pamagitan ng iyong mga sa dugo na inaalay mo sa krus kaming lahat po, Panginoon. Salamat po sa kagalingan ni Ate Lorlinda, ngayon pa lang, Panginoon, sa pananampalataya namin, sa authority na binigay mo sa amin. We declare complete total healing sa buhay ni Ate Lorlinda. In the name of Jesus. Amen. Yes, Ate Lorlinda, nanonood ka pa po ngayon. Pwede po tayo na ating isuko po ang ating buhay sa Panginoon. No, ngayong araw na ito, no, sabi challenge of acceptance, repent, no? Kailangan na
na atin pong pagsisihan ng ating mga kasalanan. Sabi nga po ng Matthew 4:17, from that time Jesus began to preach saying, repent. No, magsisisi, for the kingdom of heaven is nandito na, is at hand. Yes. No, repent, at pangalawa, challenge of acceptance, receive. No, receive. Sabi nga po sa John 1:12, but to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become children of God. Yes. John 1:12. No, ngayong araw na ito, ate, pwede ba tayong sumunod sa wala hindi pa nakatanggap sa Panginoon ng totally na naunawaan po yung dugo ni Jesus, yung pagkamatayan ni Jesus sa cross? No po, hallelujah. Sige po, atin po to. So, pwede ba tayong sumunod? No, sumunod Yes. sa prayer na ito. Sige po. Hallelujah. Lord Jesus, Lord Jesus, I confess I confess all my sins. all my sins. Please forgive me. Please forgive me. I accept you I accept you to be the Lord, to be the Lord, Jesus, Jesus, and King and King of my life. of my life. From now on, From now on, I give my life I give my life to you. to you. Amen. Amen. Mula ngayon, Panginoon, Mula ngayon, Panginoon, Jesus, Jesus, naniniwala po ako naniniwala po ako na naghahari ka na na naghahari ka na sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko. sa puso ko. Panginoon, Panginoon, salamat po salamat po dahil pinatawad mo na ako dahil pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan. sa aking mga kasalanan. Salamat sa Salamat iyong banal na dugo sa iyong banal na dugo at buhay at na buhay inalay mo sa krus na inalay mo sa krus dahil sa aking kasalanan. dahil sa aking kasalanan. Mula ngayon, Mula ngayon, ikaw na ikaw na ang naghahari ang naghahari sa puso ko sa puso ko sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen Thank and you. amen. We pray, we declare Hallelujah. sa lahat ng tumanggap ngayon sa Panginoon, Yes, Lord. tayo po ay hindi na po mamuhay ng katulad pa din ng dati. Tayo mamuhay na may sa maging asin at liwanag na po sa mundong ito. At tayo po yung magsi-share po ng 5Ps o the Jesus agenda, no, na ito po ay yung prayer ni Jesus is about the kingdom of God, no, the priority of Jesus ay una po, the preaching of Jesus is about the kingdom of God, the prayer of Jesus is about the kingdom of God, the priority of Jesus is about the kingdom of God, Amen. at the parable of Jesus is about the kingdom of God, and the purpose of Jesus is about the Yes, kingdom of God. everything Kaya is about nandito the po kingdom of tayo, God. amen Yes, po ba? Lord. We pray na tayo po ay nakatanggap na po ngayon sa Amen. Panginoon bilang Amen. Panginoon, Hari at Tagapagligtas, at hindi Yes, na po Lord. tayo mamumuhay ng kagaya ng dati. Repent, kahit na nandito na po. Kung tayo po'y pinagharian ng Diyos, alam natin na kung may mga sakit at karamdaman na tayo, declare lang po natin na, Lord, pinagaling mo na ako dahil sa mga latay mo. No? Salamat po sa iyong banal na cross. Amen. Hallelujah. Amen. Banal na dugo, no, na inaalay niya sa cross, no, si Jesus, no, banal na dugo ni Jesus na inaalay sa cross. At ito po ay nagbigay ng kagalingan sa ating mga lahat ng kasalanan at mga latay. No? Shalom po. Thank you din po Ate Lita at sa lahat. So, salamat din po Ate Celsi and kay Ate Lorlinda. We pray na tinanggap po natin Ate si Jesus ngayon, and we pray na hindi na tayo mamuhay ng katulad pa din ng dati. And we pray Lord, katulad ka po ay lagi ka pong nandito po Ate Lorlinda, at no, pinagaling ka na, ialay mo yung buhay mo din sa Panginoon ngayon. I-offer pagsisisi, ng totoong pagsisisi, para tuluyan nating matanggap yung totoong kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. Totoong kapatawaran na nanggagaling sa Panginoon. Kasi kung hindi po tayo nanampalataya dahil sa dugo at sa katawan ni Jesus, tayo po ay paulit-ulit na din po sa mga sakit at karamdaman. Pero ngayon, pinagaling na tayo. No? By faith. Dahil sa dugo, dahil sa mga latay ng Panginoon. Amen. Thank you po. Sabi nga po ni Ate Lorna. Sige po. Pagpuli tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. And we pray. Tayo masaya dahil nakapag-share tayo through online. Amen. Salamat sa Panginoon.
Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang Amen. pag-ibig na hindi Address kukupas bless. Amen. ay mananatili awit. Awit. Ang mga awit. Awit 106 verse 1. Amen. Hallelujah. Thank you. Salamat. Diyos, salamat. Mananatili kang tapat. Binigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa dakilang lawak ng pag-ibig mo. So, salamat. O Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Yes, Lord God. Dakilang ka. Salamat din po, Ate Lolinda. Salamat, glory to God. Sabi ni Ate Lord Special. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ate Lit Salsida, thank you din po. Ate Lita de la Paz, thank you din sa lahat ng ating closing prayer si Nanay. Closing prayer sa amin natin ng ating mga Pag-ibig mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Jesus. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Diyos, salamat. Mananatili kang tapat. Ibibigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat. Ibibigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Yes, Lord God. Dakila ka po ngayon. Dakila ka. Salamat po, Lord, sa makapanood po ni Lord sa replay. Lord, sa buhay ni Ate Ichog, Alcacete, sa buhay ni Ate Litzasida, sa buhay po ni Ating Malipit, sa buhay na makapanood nito, dakila ka. Ikaw po, Panginoon, ang taas sa aming mga buhay po. Thank you, Jesus. Salamat po. Sa buhay po sa bawat isa, sa buhay ni nanay, tatay, sa buhay po ni Ating sa Thank you, Lord. Hallelujah. Ikaw yung mag-glorify sa aming mga buhay. Lord, Amen. dahil Lord, salamat. Ikaw po yung maumuna po, Panginoon, sa aming mga lalakaran, Panginoon. Maging asin at liwanag po kami sa mundo nito, Lord. Salamat. Salamat sa dugo mo na inalay sa krus kami pinagaling na, pinatawad na sa magitan ng iyong mga latay, Panginoon, pinagaling na po kami. Lord, hallelujah, dakila ka. Dakila ka, makapangyarihan ka, Lord. Panginoon, walang iba po. Sa aming mga puso, ikaw po ang maghahari, Lord, in the name of Jesus. Salamat po sa pag-ibig mo sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Holy Spirit, salamat. Salamat, Jesus. Hallelujah, thank you. Hallelujah. Pag-ibig mo. Yes, thank you sa madakilaan mo, Diyos. Dakila. Salamat po sa walang sawa na pagmamahal mo sa amin, Lord. Salamat
kondisyon na pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa kadakilaan mo, sa kapangyarihan mo. Thank you, Lord, Panginoon, na matagal kang magalit. Diyos ka na talagang matagal magalit, Panginoon. Hindi madaling magalit, Panginoon. Panginoon, na puno-puno ng pasensya, sukdulang biyaya. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. All glory, thanksgiving, honor, adorations. Hallelujah. Binabalik namin sa iyo, Lord. In the name of Jesus. Sige po na. Amen. Diyos. Lord, salamat po talaga po ang inyong kadakilaan na napakawalang hanggan, sukdulan na talaga pong walang makasusukat. Amen. Sapagkat kayo, Lord, ang pinakadakila sa lahat. Walang kapantay, hindi mapapantayan ni naman sapagkat kayo ang creator ng lahat, author and author and yes, Lord, basta Lord kayo ang lahat ng nagawa sa amin. Kaya Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Pagkakataon na talagang napakaliwanag po na kami ay kitang-kita na kami ay inyong pinagbigyan sa araw na ito. Ito po ay dahil sa inyong pagmamahal. Kaya Lord, salamat po sa pagpapala ninyo sa aming lahat, sa pangunguna po na nangangalaga sa amin, ang aming senior pastor, si Pastor Franklin Benitez, ang kanyang buong pamilya. I-bless niyo po siya, lahat ng kanyang mga pinamamahalaan. Yes, lahat ng nasa sa ilalim ng kanyang pangangalaga, kami pong lahat. Yes, Lord. Ganon din po si Pastora Nelia, ang aming city pastor. Alam namin na siya ay nasa sa mission ngayon. Hindi niyo po siya pinababayaan. Lagi niyo po siyang balot ng inyong banal na dugo. At ang pagpapala, pag-iingat ay laging nasa sa kanya. Everything is well. Lahat ng mga kanyang pangangailangan na i-provide niyo na yan sa kanya. At Lord, kami pong lahat din na nasa sa ilalim ng kanyang pamamahala dito sa Cavite. Yes, Lord, salamat po. Alam po namin na hindi niyo kami pababayaan. Yan ay dahil sa inyong pagmamahal. Kaya lahat-lahat po kami, alam namin na kami ay nasa sa inyong kanang kamay. Hindi nyo kami pinababayaan kailanman. At lahat po ng aming mga nararamdaman sa katawan, mula ulo hanggang talampakan, ang lahat po ng ito ay pinagaling nyo na. Sapagkat, Amen. Lord, you are our healer. Yes, Lord God. Tanging kayo ang nakapagpapagaling ng lahat. At nang kayo ay mamatay sa krus, tinapos nyo na ang lahat sakit, Yes, karamdaman, at Amen. lahat ng mga anumang mga bagay na masasama, Yes. wala na po yan. Tunaw Amen. na, Yes, Lord na God. itapo nyo na po yan Yes, sa God. abyss. Amen. Yes. At ang lahat ay nagwakas na kaya, Lord, wala na kaming dapat alalahanin pa sapagkat lagi kayong nariyan. Ang sabi ninyo, saan man kami patutungo, ano man ang inyong gagawin, lagi nyo kaming sasamahan. Kaya buong puso po ang aming pananalig na tayo ay laging magkasama. Kaya salamat po, Lord. Lord, bibigyan nyo na po ng kaayusan ng bansang Pilipinas. Ang nangyayari po sa Senado ay talagang magiging napakaliwanag po ang lahat. Kayo po ang mangunguna. Ang mangyari ay yung ayon sa inyong kalooban. Lumabas po ang buong katotohanan at nang para sa ganon may kalayaan ang bansang Pilipinas. Mahal na mahal niyo po ang bansang ito at kaming inyong mga anak. Ang lahat po ng mga bansa sa buong mundo. Yes, Lord. Balot niyo po ng inyong banal na dugo sapagkat nilikha po ninyo ang mundong ito na napakaganda, napakalinis, walang anong bahid dungis. Dahil kayo ang naglikha. Kaya Lord, lahat kami na naririto, lalo na po yung narito, mga nakinig sa inyo. Lahat. Yes, lahat po at yung mga makikinig pa. Ang inyong pagpapala, Lord. At ganon din po lahat ng mga nagpapaaral na magulang talaga po sa panahong ito na nagsisimula na naman ang pag-aaral ng mga anak. Yes, Lord, you are the great provider. Ipinagkaloob nyo na ang lahat ng pangangailangan ng mga magulang sa pagpapaaral ng kanilang mga anak at anumang bagay, pinagkakakitaan ng mga magulang. Lahat-lahat ng pinagkakakitaan namin, ito po ay na-bless nyo na. At dahil din sa inyong pangako, ang sabi ninyo, sa anumang pakikidigma, yes Lord, dahil sa mabuhay, talagang ang mabuhay ay pakikidigma, pero wala kaming dapat katakutan sapagkat kayo ay laging nariyan. At sabi nga ninyo, sa anumang pakikidigma, huwag kaming matakot, huwag kaming mangamba, kailanman ay hindi nyo pababayaan sapagkat naipagkaloob nyo na sa amin ang tagumpay.
amin ang tagumpay. At kami po ay naihanay nyo na sa hanay ng mga tagumpay. Kaya Lord, salamat po at sa lahat ng aming mga kahilingan. Alam namin po na ito ay inyo ng sinigot sapagkat naihanay nyo na ang lahat para sa amin. Ginagawa nyo po lahat, ang ginagawa nyo ay para sa aming kabutihan lamang. Kaya, Ama, kung ano pa man po ang aming mga pagkukulang, pagkakasala, inaamin po namin at inaasahan na kami ay pinatawad nyo na dahil sa inyong pagmamahal. At ipinagkaloob nyo nga po sa amin ang inyong bugtong na anak para siya ang sumagot ng lahat. Kaya dakila namin, Ama, sa ginawa niyo pong iyan sa amin, pagpapalang hindi masusukat. Ibinabalik po namin sa inyo, Lord, ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba, at kayo ay lagi naming purihin at pasalamatan. Nilikha niyo kami dahil sa bagay na yan, nang para tayo ay laging magkaniig. Kaya, Lord, bibigyan niyo kami ng pagkakataon na kayo ang lagi naming maalaala, magpuri at magpasalamat sa buo naming buhay. Sa lahat ng sandali saan man kami naroon, sapagkat kami ay lagi ninyong ginagabayan. Yes, salamat po sa inyong puspusang paggabay sa amin at tanggapin po ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga pagpapala ibinibigay at ipagkakaloob pa. Salamat po dakila naming Ama, makagawa po kami ng mga bagay ayon sa inyong kalooban at salamat sa walang hanggang pagpapala. Sa pangalan ng inyong anak, Jesus. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Sa temporaryo namin paghiwalay-hiwalay. Salamat po, Panginoon. Cover mo po lahat po, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Lord, salamat sa ipagkatiwala namin ang lahat ng mga gawain namin sa araw na ito, Father God. Lord, salamat po sa buhay ng bawat isa, sa buhay ni Ate Lita de la Paz, Kuya Bob, salamat sa blessing sa pan-blessing, tumadali din po sa kanila, good health and protection, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat din po sa buhay ni Ate Celsi, sa buong pamilya niya po, Panginoon, sa dalawa niyang anak, si Lizelle, si Beverly, Father God, at buong mga apo niya, Lord. Salamat po, Panginoon, good health and protection, dumadaloy, mga pagpapala din po sa kanila, in the name of Jesus. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lorna Mijares at sa buong pamilya, sa kanyang dalawang anak po, Panginoon, sa Ivan si Axel. Salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo sa kanila at sa buong pamilya, in the name of Jesus. Lord, salamat din po sa buhay ni Ate Jackie, Ketson, Father God, in the name of Jesus, at sa buong pamilya nila, complete total healing po para sa kanya, Panginoon, in the name of Jesus. Sa buhay din po, Panginoon, ni Ate Lord, hallelujah, ni Ate Chingpong. Thank you, Lord. Good health and protection lagi, complete total healing in the name of Jesus. Sa buhay po ng bawat sa buhay din po, Panginoon, hallelujah, ni Ate Liz Salcida, we pray, we declare, Father God, sa kanyang panonood ng replay, Father God, in the name of Jesus, ikaw po, Panginoon, ay Lord, hallelujah, nagpupus po sa kanya ng iyong kapangyarihan. Thank you, patuloy po, Panginoon, na nagpa-fire ang kanyang puso to reach out ng mga tao para makapakinig sa salita mo, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa buhay ni Ate Jessica, good health and protection, complete total healing, at lahat ng pangangailangan nila ay kinatagpo mo na din po, Panginoon, at sa buong Mr. Suave si Sharon na kanyang tinatrabahuan, sa pamamahala din po ni Ate Olive de la Paz, Kuya Francisco, Lord, and din sa patuloy din namin pinapanalangin si Ma'am Carol Parolan po, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Sa buhay din po ni Ate Karen at sa kanyang buong pamilya din po, Panginoon, Karen Kagahastian. Thank you din po, Panginoon, na lagi po silang kasama dito sa Pamulay-Bulay, kay Ate Tess Robinyol at sa buong pamilya. Thank you, Lord, sa complete total healing sa kanya, sa buong pamilya, at lahat ng mga pagpapala. Lord, dumadali sa kanya, gamitin mo siya mightily for your glory, Panginoon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa buhay po ni Ate Lorlinda na tinanggap kanya, Panginoon, as Lord and Savior ngayon. Lord, sa lahat pa pong nakapanood dito na tumanggap man at sa makapanood din po replay, we pray, we declare, Father God, may revelation sa kanila mga puso, at ito'y pag may revelation, may transformation po, Panginoon. Yes, Hallelujah, Lord. in the name of Jesus, at gagamitin po sila para sa misyon, para sa kaharian mo, Panginoon, in the name of Jesus. Amen. Thank you din po Yes, sa buhay natin, Lord. Chingpong. Thank you Lord, po, salamat thank po, you at po, Rose thank you. bless, complete total healing, in the name of Jesus. Lord, salamat sa buhay natin, Matilde, Kahong Bandiluna, at buong Diluna family. Thank you, Lord, pinagpala mo sila at lalo pang pagpalain, good health and protection lagi. At sa lahat pa po na nanonood nito, na
na hindi po namin nabanggit yung pangalan, Father God, in the name of Jesus, kay Kuya Ferdlin, na laging nanonood dito replay, at sa lahat-lahat, kami pong lahat po, Panginoon, ay ginamit mo mightily sa aming temporary na paghiwalay-hiwalay, kay Nanay Mina, sa akin po, Panginoon, at kay Ate Junmin, at sa lahat ng nakapanood nito live replay, kaming lahat dito, Panginoon, ay pinagpala mo. Salamat sa protection, mahabang buhay, kompleto taliling din po para kay Nanay Mina po, Panginoon, yung kanyang mga paninikip sa dibdib in the name of Jesus, dahil ginagamit siya dito, pinagaling mo na siya sa magitan ng yung mga latay, Lord, yung mga pagsubok sa health po, Panginoon, ay malalampasan po ni Nanay, at we pray, mahabang buhay pa po, ipagkaloob mo sa kanya para magamit po dito sa Niyugan, sa LGF Niyugan, at lagi mo pa siyang paggamitin po dito sa online. Kaming lahat po, pati sa Ate Junmin, Lord, ano man ang pinagdaanan namin, Panginoon, didaanan lang namin yan. Alam namin, lahat ng mga pagsubok, Panginoon, mayroong mga Lord, solution sa lahat ng mga problema, kasi hindi mo naman to ipinapahintulot pag walang mga solusyon nito. Kaya Lord, sa iyo lang kami nananampalataya, sa aming temporaryo na paghiwalay-hiwalay, ikaw po yung nag-cover sa bawat isa ng iyong banal na dugo. We pray, we declare na bukas po, Panginoon, sa Leviticus chapter 2 ay makakarating din po ang bawat isa sa ganun pa ding oras. Yes, Lord, thank you so much, Panginoon. Lahat ng ito, pagpasalamat, paglulati, pagparangal. Lord, hallelujah, pagpupuri sa iyo lang namin ibinabalik, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. Shalom po sa lahat. Shalom and glory to God. Amen. Hallelujah. So we love you all with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Glory to God alone. Amen. Kung bayan nyo kumanta, meron pa. May kanta pa dong isa. Hallelujah. Gusto pang kumanta si Ate Junmin, My Only Offering. Kanta po tayo. Isang kanta na lang po. I thank you for your matchless love. You sent your son to die for sinners such as I. For sinners such as I. I offer you my all, my life, my heart, my soul. I have no wealth to give, no silver and no gold. A living sacrifice for you, God alone. A vessel for your use and everything I own. Lord, live through me each day in what I do and say. Your life forever to see. Your love and saving grace. Oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. I don't deserve your love, and yet for me you shed your blood. Salvation full and free, you give at Calvary. I offer you my all. Ay, Ate Junmin, pag-share daw yung kanta. Sabi ni Ate Lorna. I have no wealth to yes, Lord. Share namin. A living sacrifice for you, oh God alone. A vessel for your use and everything I own. Lord, let me stay in what I do and say. Oh, may I be sa devotional time. Para makita ng lahat. Saving grace, oh Lord, help me to share. This is my earnest prayer. No, panalangin natin sa Panginoon. I'm longing for that day. It is the day to see you come for me. Di pa man natin nakikita, pero alam natin na nanahan na si Jesus sa puso natin. Yes. I need eternity. Devotional time.
time. no silver and no gold, a living sacrifice for you, O God alone, a vessel for your use. Yes, and yes. everything I own, Lord, this is me say, in what I do and say, oh may I be your light. Maging light po tayo. Sa lahat ng nakakakita, tayo po maging liwanag, maging ilaw sa mundong ito. Yes, thank you for the saving grace, my Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. All glory, thanksgiving, and honor belongs to you, Lord, alone. In the name of Jesus. Thank you, Jesus, Thank you, Lord. Thank for you. your saving grace, for your love. Thank you, our Abba Father, for the unconditional love. Thank you, Holy Spirit. Nananahan ka na sa puso po namin. Thank you, Thank you. God bless everyone. Shalom. Bye na talaga. Thank Shalom you po. Lobat sa na. lahat-lahat. Lahat. Thank you. Sige po. Bye-bye tayong lahat. God bless. See you po tomorrow. Salamat. Sabi po ni Ate Lorna, lubat na po daw siya. Amen. God bless po sa lahat. Ate Lita, thank you.